Hi mga idol, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, magre-react lang muna tayo sa video ni Miss Maricar Reyes Poon about dun sa nangyari sa kanyang mga mata. Tara, let's discuss. 3 days akong halos bulag dahil sa maling pagsuot ng contact lens. 2010 pa ako nagsusuot ng colored contact lenses. I'd wear them to taping for 12-15 hours. Minsan nga expired yung suot ko, okay lang, walang issue. So 2010 pa siya nagsusuot ng contact lens. Yung contact lens ay ginagamit with prescription para hindi ka na magsalamin, no? So ito ay to correct yung grado sa mata ng isang tao. So kung may grado yung mata ng isang tao, no, hindi maganda yung pagbend ng ilaw sa loob ng kanyang mga mata. So kapag hindi maganda yung pagbend ng ilaw, pwedeng magbend ka agad dito kaya nabibitin, or matagal yung pagbend nito kaya sumosobra, no? Kailangan kasi sakto sa retina ang tama ng ilaw. Ngayon, kung hindi sakto sa retina, kung bitin or sobra or maraming points yung tinatamaan, ang tawag dito ay error of refraction. Kasi ang refraction ay yung pagtama ng ilaw sa retina or yung pagbend ng ilaw para tumama ito sa retina. So kapag hindi maganda yung pagbend ng ilaw, hindi rin maganda yung pagtama niya sa retina, kaya magkukos ito ng paglabo ng paningin. So may tatlong klase ito, myopia or nearsighted. Ito yung bitin, hindi umaabot sa retina yung ilaw, no? Pwede ito mag-cause ng malinaw na paningin sa malapit pero malabong paningin sa malayo. Hyperopia naman or farsighted, ito naman yung sumobra, no? So pwede ito mag-cause ng paglabo ng paningin sa malapit pero malinaw yung paningin sa malayo. Or yung tinatawag na astigmatism. Pag astigmatism naman, hindi maganda kasi yung shape ng cornea kaya maraming points sa retina ang tinatamaan, which is dapat sa isang punto lamang. So pwede ito mag-cause ng malabong paningin sa malayo at saka sa malapit. Meron akong video about errors of refraction, myopia, hyperopia, astigmatism na pwede nyo na rin panoorin. But a few months ago, after wearing my colored contact lenses for about 12 hours, nakaramdam ako ng konting pain sa mata, but I thought it's just normal, pagod lang. So tinanggal ko yung contact lenses ko before going to sleep at matulog na ako. So tama naman na kailangan tanggalin yung contact lenses kapag matutulog na. Hindi pwedeng makatulugan ito, no? Kasi malaki ang chance na magkaroon ng problema, infection, at worse, pwede itong makabulag sa mata kapag hindi naagapan. So, wag nyo sanang makatulugan yung mga contact lenses ninyo. At around 3 a.m., nagising ako to the most excruciating eye pain in my entire life. Sobrang sakit. Sa sobrang sakit, kailangan akong dalhin sa ER at around 5 a.m. Binigyan ako ng gamot and I was sent home at around 7. Pero, pagdating ng 11 a.m., sobrang sakit ulit, hindi ko kinaya, binalik ako sa ER. Nagising si Miss Maricar ng sobrang sakit ng mata niya at kailangan siyang dalhin sa ER. Pinauwi na siya, no? Binigyan siya ng mga pain medications, no? At kaya lang, sumakit ulit after. Sa kailangan siyang dalhin ulit sa ER. They had to increase my pain medication. So for the next 3 days, halos hindi ko madilat yung mga mata ko sa sobrang sakit at maga. I was taking 1,000 milligrams of paracetamol, alternating with 400 milligrams of ibuprofen every 6 hours for 3 days, and still, ang sakit-sakit pa rin. Grabe. Alam na alam ni Miss Maricar yan kasi isa rin siyang doktor, no? So, sobrang taas na ng 1,000 milligrams na paracetamol, and then yung ibuprofen pa, no, alternating. So mataas na yon actually, no. Kaya lang masakit pa rin talaga, no. Hindi pa natin alam kung ano yung diagnosis, pero meron na akong nasa isip, no. It turns out meron pala akong corneal aberrations or malalaking gasgas sa magkabilang cornea or yung parte ng mata kung saan nakapatong ang contact lens. So yan na nga, no, merong gas-gas yung cornea niya. Ito yung dome shape na pinakaharap na parte ng ating eyeball, no. Isang siyang clear na part ng mata na kung saan tumatama yung ilaw papasok sa loob ng ating mata, no. So ito ay pwedeng magkaroon ng gas-gas or corneal abrasion or pwedeng erosion. So baka erosion na yun kasi baka malaki yung naging sugat, no, or gas-gas doon
sa mata or sa cornea ni Miss Maricar Reyes. That can cause sobrang painful sa na mata, no? Sobrang masakit talaga 'yan. Marami kasing nerve endings, marami kasing nerve diyan sa cornea na konting ano lang pwedeng mag-cause ng pain talaga sa mata. Magigising ka talaga pag sobrang pain. Sa case ni Miss Maricar, mukhang dahil sa pagsuot niya nung contact lens, no, natsambahan. Contact lens kasi sinusuot yan in front of the cornea para makakita tayo ng malinaw, lalo na kung may grado ito. And syempre, artista si Miss Maricar, hindi siya pwedeng magsalamin, lalo na kung hindi naman yun yung angkop sa character niya, no? So kailangan mag-contact lens talaga para sa trabaho niya. Kaya lang itong contact lens na to can cause damage or sugat or gasgas or abrasion sa cornea natin na pwedeng mag-cause ng sobrang pain sa mata. Maximum 8 hours lang dapat sinusuot ang contact lens. At hindi ko na malaya na expired na pala yung gamit ko that day. Maximum of 8 hours, no, para makahinga ng maayos naman yung mata natin or makahinga ng maayos yung cornea. And dapat po hindi talaga expired. Kahit yung solution, yung contact lens mismo, dapat hindi po expired yan. Kasi hindi na yan dapat ginagamit pag expired na. Na sabi ni Miss Maricar, dati daw nagagamit niya na ng more than 12, 15, 18 hours at yung iba expired pa, pero siguro walang nangyayari, kaya tinuloy-tuloy pa rin niya yung pagsuot ng contact lens. So, which is dapat hindi lalagpas ng 8 hours and dapat hindi expired yung ginagamit na contact lens. Pero pumalag pa rin ako. Sa tagal-tagal ko nagko-contact lens na sinusuot ko mga 12-15 hours sa taping, tapos minsan expired pa. Bakit ngayon lang nangyari to? Bakit lang ngayon lang nangyari? Actually, hindi naman parating pwedeng mangyari yan, pero mataas ang chance na mangyari yan or mataas ang risk na mangyari yan dahil nga sa contact lens na nakalagay sa mata natin. Kapag nakalagay kasi yung contact lens sa cornea, hindi maganda yung paghinga ng cornea at naiirita ito, no? So kung hindi maganda yung paghinga ng cornea, mas prone ito magkaroon ng damage. Well, kahit ano pang excuse ko, hindi pa rin mawawala ang bottom line na naging irresponsible ako. Masyado ako naging kampante kasi for many years, walang masamang nangyayari. Yan, no? Naging kampante and naging irresponsible. Kaya dapat sa mga nagsusuot ng contact lens dyan, dapat responsable kayo. Dapat hygienic, una, no? So malinis dapat, laging maglinis ng kamay, lahat, pati yung container, pati yung solution, pati yung contact lens mismo, dapat malinis lahat. Mula sa paglagay hanggang sa pagtanggal, dapat malinis. Okay lang naman mag-contact lens. However, kailangan napakalinis and hygienic po talaga. And dapat, wag nyo pong hahayaang makatulugan nyo ito. No? So kung sa tingin nyo mapapagod kayo sa gabi at makakatulugan nyo, wag nyo na lang suotin. Or make it a point na talagang magtatanggal kayo bago kayo matulog. No? Kasi yun nga, prone talaga siya na magkaroon ng abrasion at infection. So ayun, nagkaroon ng emergency at napilitan ako magpakonsulta sa ophthalmologist or specialista sa mata. Sabi ng doktor, ang contact lens kasi, pag suot mo siya, nababawasan niya yung daloy ng oxygen papunta dun sa cornea. So, para siyang naka-face mask. Di ba pag naka-face mask ka, nakakahinga ka naman, pero hirap. Yan, yun. Yun yung po na sabi natin na yung contact lens, nakatakip siya dun sa cornea. No? So, parang ang naka-face mask, nakakahinga nga, pero mahirap. No? Try mo mag-face mask ng 24 hours. Di ba, nung pandemic, halos ganun po tayo. At sobrang, at the end of the day, no, pag sobrang tagal na, masyado na siyang hirap. Nahihirapan na tayo na gusto na natin tanggalin. Ganon din ang cornea natin na hindi maganda yung daloy ng oxygen sa mata at nagiging prone siya sa damage at infection. Hindi pala one size fits all ang contact lens. So para makahinga ng maayos ang cornea, dapat maganda ang fit at material ng contact lens. Kung hindi, para siyang nasasakal. So hindi kayo pwedeng mag-share ng contact lens, no? Kasi iba-iba talaga yung size ng contact lenses, no? So hindi pwedeng yung sa kamag-anak mo suotin mo. Una, syempre, hindi rin siya hygienic,
No, pwede kayo magpasahan ng kung ano mang infectious disease na pwede mapasa. Pangalawa, dapat sakto sa iyo. Sakto yung sukat ng contact lens sa iyo. No? Isa rin 'yan para masabihan yung mga nag-o-order online. Siyempre kailangan masukatan kayo ng tamang contact lens para sa inyo. Para hindi ito mag-cause ng matindi or problema in the future. And if every day for more than 8 hours parang nasasakal yung mata natin, hindi maiiwasan na baka magkaroon ng complications or damage over time. After 7 days, gumaling naman yung mga sugat ko sa mata. Pero sabi ng ophthalmologist ko, napakaswerte ko daw. Dahil sa laki ng mga sugat ko sa mata, Ayan, yung green, no? Ayan yung pampakulay namin sa mata. At dyan namin malalaman kung gaano kalaki yung damage. Kasi sa cornea, yung yellow, yung dye na nilalagay namin sa mata sa cornea, dapat hindi siya magko-color green. Kung makikita nyo, no, yung outer na black, no, na bilog, yun yung size ng cornea niya. However, dun sa green, ganun kalaki yung gasgas nung mata niya. Kasi doon nag-uptake or napunta yung green na dye. No, or nag-color yung green na dye. So, ganun kalaki. Biruin mo, halos buong cornea na niya yung may gasgas. Dapat hindi mag-uptake na ganyan kung walang gasgas. Pero yan, parang erosion na talaga yan. Sobrang laki na. So, talagang masakit yan. Sobrang sakit yan. Kahit anong gawin natin, may mararamdaman at mararamdaman yung pasyente pagka nagkaroon siya ng erosion na ganyan. And, swerte nga si Miss Maricar, no, dahil naagapan, no. So pwede itong mag-cause ng permanent damage. Pwede ako magkaroon ng mga peklat or mga puti-puti sa paningin ko habang buhay. Yung sugat na yon, pwede yan magpeklat. Ang cornea natin dapat clear siya para makakita tayo ng malinaw. However, kapag nagkasugat ito, pwede magpeklat at mag-scar at mamuti permanently, no. So yung peklat na yon nasa gitnang-gitna pa naman, pag yun nang namuti, wala na siyang makikita at may cause permanent damage at blindness sa kanya kasi puti na imbis na clear or transparent yung nakikita niya. Yun yung sinasabi natin na pwedeng makabulag ang contact lens kung hindi maganda ang pagsuot natin ito, kung hindi tayo responsable, kung expired, no. So pwede naman mag-contact lens pero kailangan talaga responsable tayo. Buti na lang naagapan agad at hindi ako naging pasaway sa paglagay ng gamot na nireseta nila. Yon, naagapan. Yun yung term. Naagapan kagad. So, wag nyo nang patagalin kapag kayo ay nakakaramdam ng ganito. Lalo na kung kakasuot nyo lang ng contact lens, sobrang sakit, no? Dalhin nyo kagad sa ophthalmologist dahil kailangan maagapan. Kapag yan ay namuti at hindi na agapan, hindi na gamot ng maayos, no? Sabi nga ni Miss Maricar, nagpapatak siya ng maayos, no, sa kanyang mata. Pag yan ay hindi na patakan ng maayos ng antibiotic, ay pwede itong mamuti at mag-lead sa pagkabulag. So, if you are, like me, a regular contact lens wearer, na minsan lumalampas sa 8 hours a day ang pagsuot, at minsan din nakakalimutan yung expiry date ng contact lens, wag mong paabutin sa level ko na bigla ka na lang magigising, na may sugat ka na sa mata at kailangan mo tumakbo sa ER dahil sa sobrang sakit. Magpatingin at magpa-advise sa ophthalmologist para maalagaan ng tama ang mga mata mo. Ayan. So, para sa mga nagko-contact lens dyan, so, matuto tayo sa naging experience ni Miss Maricar Reyes, no? Ako, personally, lagi kong ina-advise sa mga patients kung may grado sa mata na magsalamin na lang muna, no? So, kung kaya nyo magsalamin po kayo. Unless, kasama to sa trabaho ninyo. Tulad ni Miss Maricar Reyes, no? Kailangan niya talaga na naka-contact lens siya, no? Lalo na kung cosplayer kayo or artista kayo or hindi bawal sa trabaho niyo yung nakasalamin. Pero hanggat maaari, mas okay kung nakasalamin lang kasi hindi to prone sa infection. Suot-suot nyo lang siya, tanggal suot lang. Hindi siya hassle, no? Pero pag contact lens kasi hassle kailangan maghugas ng kamay, maglagay, solution, no? Plus, may prone pa at increased yung risk na magkaroon ng infection at sugat sa mata natin. At syempre, kapag meron na po kayong nararamdaman, ay magpa-check up na kagad kayo sa inyong ophthalmologist. Tumakbo na po kayo kagad sa ER, lalo na kapag sumasakit na ng sobra, para magawan kagad ng paraan
at hindi mag-lead sa permanenteng pagkabulag. So ayun, sa mga nagko-contact lens, maging responsable, maging malinis palate, at kapag merong maramdaman na kakaiba na or sobrang sakit ng mata at paglabo, ay magpatingin kaagad kayo sa inyong mga ophthalmologist. Meron nga palang video about contact lens use, panoorin nyo na lang. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga pwedeng mangyari kapag ikaw ay nagko-contact lens. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Dobbs. See you on my next video.